Hello mga ka-Ragon! Welcome for today sa ating lutong bahay serye. Ito ang aking pinaka-paboritong gulay, ang ginataang laing. Oh, alam nyo ba mga ka-Ragon, ngayon ko lang nalaman na taro pala sa English yung laing. Diyos mio Marimar! Kung di pa ako nag-abroad, di ko malalaman, o diba? So ito na nga, no, magluluto na tayo. At dahil dito nga ay puro instant sa abroad, ay wala tayong gagamiting natural na gata ng nyog. So instant siya ang gagamitin natin. Ito ay nasa karton. So ngayon, para maluto natin itong laing, ay gagamit po ako noong sabaw ng hugas bigas. So bali yan yung gagawin kong unang isasabaw natin dito sa laing dahil wala nga tayong pangalawang gata, 'di ba? Usually yan ang ginagamit natin sa Pinas. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, ilagay ko na. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko lang ng luya, bawang at sibuyas. Pagkatapos natin yan ay palambutin lang natin habang hinihintay natin na kumulo at masimsim ng tubig yung ating laing dahil dry siya. Alam nyo na yan, di ba? Makitubig po yung pag ganito ang laing. Hindi po tulad ng sariwang laing na talagang hindi kailangan ng tubig. I mean, madaming tubig. Dahil ito kasi ay dahil dry na siya, so kailangan na sisimsimin niya na ang tubig para lalo siyang lumambot, di ba? At habang hinihintay nga nating lumambot ito, ay napansin nyo kanina na nilagyan ko na yung ating powder na gata ng tubig para ma-ready na natin siya. At kapag ganito na yung ating laing, ayan, nakita nyo malambot na siya, pwede na nating ilagay yung pinakagata niya. At pagkatapos nga natin ilagay ang gata ay mix-mix lang natin yan para ma-blend yung gata sa ating gulay. At pwede na rin natin ilagay yung hipon na ating ilalahok dito. At pagkatapos din yan ay magdagdag na tayo ng mga pampalasa tulad ng paminta, granules, at syempre konting asin pa para lalong sumarap ang ating niluluto. At takpan muli natin hanggang sa maluto ang ating hipon. Ayan, halu-haluin muli natin hanggang sa ma-mix din yung gata doon sa ating hipon. At kapag nga pala mga ka-Ragon na ilagay nyo na yung gata, ay hinaan nyo ho yung apoy para hindi masunog yung ating gulay. At mga ka-Ragon, gusto nyo ba sa laing ay yung nagmamanti-mantika siya, o diba? Masarap yung ganong laing. Ayan, kung napansin nyo ay nilagyan ko rin siya ng siling haba para sa ating masarap na laing. Itong laing na ito ay kilalang kilala talaga sa Bicol at alam na alam ng lahat na paborito talaga ito ng mga taga Bicol. Alam nyo ba kahit araw-araw yata ito ang ulam ay hindi magsasawa. At hindi lang hugata ang pwedeng luto dito sa ating laing. Pwede rin siyang asiman. Lagyan lang ng pampaasim ay pwedeng-pwede na. Napakasarap mga ka-Ragon. Ayan, hinihintay ko lang na medyo ma-dry ng konti para lumabas-labas yung mantig-mantikanan niya dahil yun yung mas masarap. At pagkatapos niya na ilalagyan natin siya ng, siyempre ang paborito ng mga Bicolano, ang sili, di ba? Hindi pwedeng mawala ang sili. Alam nyo na, sili is life sa mga taga Bicol. Dahil pampagana ito sa pagkain. At syempre kapag may laing tayo, hindi mawawala ang pritong isda. Dahil napakasarap na partner po ito sa ating ginataang laing. Ayan mga ka-Ragon, ready na siya. Tingnan nyo, super yummy. Nakakamiss talaga ang ganitong gulay, ang ganitong luto kapag nandito ka sa abroad. Thank you for watching!